Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit tayo rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Digong at itong mga biktima ho ng mga pamilya ho na nabiktima ho ng war on drugs, extrajudicial killing. Mga nabiktima ho ng madugo, malademonyong administrasyon ho ni Digong. Na kung saan ito ho yung mga nagsampa rin ho ng kaso dyan ho sa ICC na may posibilidad malamang ito sa mga darating na panahon or taon. Kasi sabi, 8 hanggang 10 taon daw tatagal yung kaso ni Digong dyan sa ICC court. According naman dito kay Atty. Conti, pinakamabilis 2 years. Pinakamabilis na yon. Ang problema, ngayong taon na to, ang susunod na hearing pa ni Digong September pa raw. Parang twice a year lang. Ngayon mga kababayan, malamang itong mga kapamilya ng biktima ng war on drugs extrajudicial killing, malamang ito mapatawag din ito dun sa Netherlands. Sana gastusan ng gobyerno natin or gastusan ng gobyerno ng dahig ng ICC court. Ngayon mga kababayan, alam naman natin sa mga ganitong kaso-kaso, especially itong crimes against humanity, sigurado pag na patunayan na si Digong ay may sala or guilty, malamang ito makakuha ito ng danyos malaki. Ito pa nga pinagtataka natin mga kababayan Di ba si Kibuloy nakapiit, nakakulong na? Di ba ang ambassador ng kanyang mga yaman, properties, si Digong? Paano ngayon si Digong nakapiit na rin? So sino na ang ingat yaman ni sino na ingat yaman ni Kibuloy? Sino na nag-aasikaso ng kanyang mga properties na mamahala? Si Digong nakapiit na sa dahig. Netherlands ICC court. Pakinggan natin itong mga balitang ito mga kababayan. Ganito pala yata kalaki ang makukuha ng mga pamilya ng biktima ng war on drugs extrajudicial killing. Try natin. Patulang guilty si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. Bukod sa pagkakakulong ay maaari rin siyang pagbayarin ng danyos sa mga biktima ng kanyang war on drugs. Pero saan naman kukunin ang pambayad dito? Yan ang agenda report ni George Cahiles. Katarungan ang sigaw ng pamilya ng mga namatay sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ngayong nasa kustodiya na ito ng ICC, ang sunod na nilang inaasam ay ang mahatulan nito ng guilty sa kasong Crimes Against Humanity. ICC will give us a fair and thorough investigation ang bias sa mga pamilya hindi bias sa hindi bias sa totoong karapatang pagtao. Pero bukod sa pagkakakulong, maaari ring ipag-utos ng korte ang pagbabayad ng reparation o danyos para sa mga biktima ng madugong gera kontra droga. Pero saan kukunin ang pambayad na ito sa mga biktima? Ayon sa panuntunan, ang ICC prosecutors ang magbibigay sa korte ng listahan ng mga ari-arian ng nasasakdal. Sa kasong ito ay si dating Pangulong Duterte na maaaring i-freeze batay sa kanilang financial investigation. Kung may sapat na dahilan, maaaring ipag-utos ng chamber ng ICC na i-freeze ang assets ng isang nasasakdal para sa pagbabayad ng danyos sa mga biktima. No, it's not necessary for victims to strictly participate in the proceedings for them to qualify for reparation. The reparation order will be issued after the conviction and there will be another application process for it. Pero magkano nga ba ang net worth ng dating Pangulo? Sa 2017 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte, nasa 28.54 million pesos ang net worth niya. Ito na ang pinakahuling SALN ng dating Pangulo na isinapubliko hanggang sa makababa siya sa pwesto noong 2022. Ipinagbawal kasi ng Office of the Ombudsman ang pagsasapubliko ng SALN ng Pangulo, pangalawang Pangulo at constitutional officials kung walang court order.
Nauna nang pinaratangan ni dating Senador Antonio Trillanes na may joint account ang dating Pangulo at ang anak nitong si Vice President Sara Duterte na nagkakahalaga ng higit 2 bilyong piso. Bagay na hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayan dahil tumanggi ang dating Pangulo na pumirma ng waiver sa bank. Ano nakakapagtaka rito mga kababayan, itong pamilya Duterte, especially si Digong, lagi nilang sinasabi mahirap lang sila dati, hindi sila mayaman, laking mahirap sila. Nakakapagtaka rito sa mga Duterte, hindi naman kilalang mga negosyante ito eh. Hindi naman kilalang mga businessman ito eh. Yung iba nga dyan, putik, mula bata nagnenegosyo eh, pero wala pang mga malalaking ari-arian na para mga mansyon. Eto, paano sila nakapagpatayo ng mga ganyan? Anong mga negosyo ba meron sila? Meron ba silang SF? Meron ba? Ay, naka talaga naman. Secrecy law ng Pilipinas. Reparation will depend on whether or not the convicted will still have the assets. And we are already hearing that the Duterte family has been dissipating these assets. So if they don't have those assets at the end of by the time of the conviction, it's possible that reparations will be very small and will only come from voluntary contributions to other states. We're very much interested not only in the exposure of assets of the President Duterte, but hopefully of the Duterte clan. Yeah. Because Sara Duterte herself is facing charges and allegations of misappropriation of public funds. Dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, hindi direktang mauutusan ng Chamber ang pamahalaan para i-freeze ang assets ng dating Pangulo. Nauna na rin giniit ng kaalyado at isa sa mga abogado ng mga Duterte na si Salvador Panelo na wala namang maipi-freeze na account dahil wala ng pera ang dating Pangulo. Pero ayon sa Malacanang, ipauubaya na lamang ito sa... Wala na rin may pipres, sabi ni Sal Panelo, dahil wala naman daw pera na siya. Si Sal Panelo, ginawa na naman tanga niya. Sal Panelo talaga handa niyang gawin tanga yung sarili niya, alang-alang kay Digong, ano? Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang desisyon sakaling magkaroon ng freeze order ang ICC sa mga pag-aari ni Duterte. Para sa agenda, George Cahiles. Ito mga kababayan, sino kaya kung sakasakali ang magbabayad? Sino mag-aabono? Malamang si BP Inday Sara. Posible naman walang pera siya. Kasi kawawa itong mga pamilya. Kasi nga sabi ko sa inyo mga kababayan, halimbawa mayroong biktima dyan ng war on drugs na bata, isang kabataan, no? Teenager, na kung saan nag-iisang anak lang. Nag-iisang anak lang. Paano yung nag-iisang anak na yun, yun lang yung magtataguyod ng kanilang pamilya. Nanay at tatay niya, iaahon niya sa kahirapan. Kumbaga itong batang ito, kahit nag-iisa lang, mag-aaral, makakagraduate, makakapagtrabaho, magiging breadwinner. Bukod tanging anak, bukod tanging siya lang din mag-aahon ng kahirapan sa kanilang pamilya. Nawala pa, namatay pa dahil sa programa ni Digong. Diba? Hindi lang anak yung nawala. Nawala rin yung kung saan may chance na makabangon sila sa kahirapan. Kaya dapat itong mga ito makatanggap talaga ng malalaking danyos. Multa. Kapalit ng mga buhay ng kanilang kaanak. At karapatan nila yon. Alam nyo mga kababayan nung nakaraan, siguro naman di naman lingid sa kaalaman nyo, napunta ako sa isang lugar nung nakaraan, kami mga BBM vlogger, although hindi naman lahat nandun. May mga in-interview kami, nakausap na mga pamilya ng biktima ng naiwang pamilya, mga nabiktima ng war on drugs, extrajudicial killing ni Digong. Ewan ko napanood nyo ba yung tinanong ko doon? Tingnan ko nga kung naka-upload kay Models of Manila, ipo-forward natin kasi bandang huli yun bandang huli, pakinggan nyo itong tinanong ko. Models of Manila. Tingnan natin kung naka-record. Ang ganda kasi ng tanong ko dun Tingnan natin Yan lang natin. Oo. Kung na-upload.
Oo. Wala yata. Teka. Wala yata. Kasi ang nangyari doon, mga kababayan, tinanong ko isa-isa. Ay, kalakoy, biyahe ni Koy, tingnan natin. Kasi meron akong video nun, kaso nandiyan dyan sa kabila ko. Hindi ko rin pwedeng panoorin yung ano ko. Teka lang. Teka lang, mabilisan lang ko ito, ha. Wala. Ayun ko na sa anong nangyari. Ganito ko kasi yun, mga kababayan. Lahat po ng magulang na nando doon, tinanong ko. Sabi ko, Nay, hindi naman sa hindi naman sa tawag dito, kumbaga, wag masaktan sa tanong ko. Sabi ko to sa, teka lang, may lumalabas lang ako. Ayan. Sabi ko, Nay, may mga nakapila doon. Sabi ko, Nay, taga saan kayo? Ganitong lugar. Mahirap po kayo? Mahirap kami. Lahat tinanong ko, taga saan ka, Nay? Ganitong lugar. Mahirap po kayo? Lahat mahirap. Sabi ko, marami pa bang kayo na grupo na biktima ng war on drugs, extrajudicial killing, na wala rito, hindi lang nakapunta? Ang dami pa po, sabi niya sa akin. Yung mga hindi nakapunta rito, mahihirap din po ba yun? Mahihirap din po, sir, sabi sa akin. Meron ba kayong kilala kahit isa na biktima ng war on drugs, extrajudicial killing, na mayaman? Or nasa middle class o may kaayos sa buhay? Wala. Lahat daw mahihirap sila. So ano point natin dito? Nung war on drugs, extrajudicial killing ni Digong, walang ibang pinuntirya kundi mahihirap. Mahihirap lahat ng pinuntirya. Walang mga pinuntahang mga lugar na magagandang lugar, mayayaman na na pwedeng may mga adik, mga drogista o ano man doon. Wala, puro sa lugar ng mahihirap. Ibig sabihin, yun lang talaga ang kinaya nila. Talagang ang administrasyon ni Digong, mahirap lang talaga ang kaya. Nakukuha nyo ibig ko sabihin, di ba? Okay, mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat, kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po. Thank you.